Magandang umaga po muli sa Bawat Isa. Tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos nang nakaayon po sa pattern ng Heidelberg Catechism. So ito po ay teaching pattern, no? Kung ano yung, kasi nga, catechism ay patungkol sa katekismo, sa pagtuturo ng mga katuruan. Kaya naman, ito po yung susundan nating pattern kung ano po ang nakalagay sa catechism mismo. Binigyan ko po ng title ang ating pong pag-aaral na The Heavenly Session of Christ. At mamaya ipapaliwanag ko kung bakit yun ang pagkakatitulo. Basahin po muna natin ang Ephesians chapter 1, verses 18 to 23. Ephesians chapter 1, verses 18 to 23. Ito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan upang maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga hinirang. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang lakas ng kapangyarihang ito, ang ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay hindi mapapantayan ng anumang kinikilalang pangalan, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay ay ginawa siyang ulo ng lahat para sa ikabubuti ng Iglesia na siyang katawan niya. Ang Iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Samahan niyo po muna akong manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay lubusang nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi po ng karunungan at ng paggabay, dahil kung sa sarili po namin pangunawa ay mahihirapan po kami na talagang makita ang esensya, ang kagandahan ng inyo pong salita, lalo po sa paggamit ng inyo pong katekismong Heidelberg. We pray, Lord, na maging mapagkumbaba po kami sa kung ano po ang ihayag po ninyo, gamit po ang inyo pong salita na makapangyarihan at talaga pong hindi nagkakamali. And we pray, Lord, na sana po sa amin pong pakikinig ay talaga pong makita po namin ang kahalagahan ng inyo pong salita na dapat pong ipakita sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, kayo pong patuloy na may taas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bukas po, again, ay election na at marami sa atin ay buboto sa iba't ibang mga kadahilanan. Yung iba, nakamayan lang ay okay na. O kaya yung iba, natuwa lang dun sa sayaw o sa mga jokes dun sa focus, ay okay na. Basta nakita nila yung mga politicians. Ngunit sa ating lahat, ay ang bawat isa sa atin, ang inaasahan natin talaga, ay yung mahalal na representative natin doon sa Kongreso, sa Senado at sa bawat ibang sektor ng lipunan, ay merong madadalang pagbabago at magkakaroon ng security tayo doon sa ating kinabukasan. Yun naman yung desire ng bawat isa sa atin. At ngayon, isa ring katotohanan na kahit sino pa mang iboto natin, kung titignan natin talaga sa takbo ng history, nandoon yung longing natin sa good governance na yung mga nakaraang mga administrasyon, mga nakaraang mga political leaders ay hindi na ibibigay sa atin. Kaya nga, lagi tayong mayroong eleksyon. Of course, dapat silang palitan. Pero nandoon pa rin kung mapapansin nyo, almost same plataforma. Bakit? Kasi walang nangyayaring pagbabago. At ang desire ng bawat isa sa atin ay magkaroon talaga ng malaking pagbabago.
para tayo din maranasan natin yung mas magandang buhay. And yet, isa rin sa ini-imply sa atin ng ganitong katotohanan, kaya natin kailangan ng mga bagong leaders ay dahil ang mga tao ay namamatay. Hindi sila panghabang buhay na kayang umupo doon sa kanilang posisyon. Meron silang limitasyon sa kanilang mga kakayanan. At kailangan silang palitan. Madalas pa nga, hindi nila kayang panindigan yung mga pinapangako nila. At totoo naman, nakakalungkot man isipin, pero yun yung katotohanan. Meron talaga silang mga pangako na hindi kayang tuparin. At mahalaga na maunawaan talaga natin na itong pagnanais natin sa isang maayos na pamamalakad ay nagpapakita sa atin ng kagutuman din ng bawat isa sa atin doon sa isang tagapaglingkod talaga, sa isang mamumuno na hindi kailanman mababago at meron kakayanan talaga ng panindigan ng kanyang mga ipinangako. Meron din kapangyarihan para i-govern ang kanyang mga sinasakupan. At marirealize natin na walang ganong klaseng tao na kayang mabuhay magpakailanman at kayang manindigan sa kanilang mga pangako, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Bilang siya ay tunay na Diyos, siya ay tunay na tao, 100%, walang pagbabago. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang merong kakayanan nito. At itong isang magandang realization, mga kapatid, na sa kabila ng mga pag-aasa natin doon sa mga politicians, nandoon yung pagpapakita sa atin ng salita ng Diyos na wala tayong dapat asahan. Hindi ko man sinasabing siraan natin mga politicians, pero umasa tayo doon sa merong kakayanan talaga na tumupad ng kanyang mga pangako at kayang panindigan ang kanyang pamumuno. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman yung katikisim natin sa araw na to ay magpapatunay sa atin na si Jesus ay ang namumunong hari at ang kanyang muling pagdadating din ay siyang comfort sa bawat isa sa atin. Kaya ang pinakamensahe natin sa umagang ito, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Haring Jesus, ay nakaluklok o nakaupo. Kaya tayong mga naglilingkod sa Kanya ay nagkakaroon ng tapang at namumuhay ng may pagtitiwala kahit sa gitna ng mga kalamidad ng buhay. Obviously, madami tayong mga pinagdadaanan. Araw-araw napapagod tayo at gusto natin ng pahinga. At meron tayong mga problemang kinakaharap. At sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, may it be good or may it be bad, ang Panginoong Hesukristo ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos at nagpapatunay sa atin na wala tayong dapat ikabahala. 3 punto lang naman po, base po doon sa 3 tanong at sagot ng katekismo natin sa araw na to. Yung una po ay ang kumpirmasyon ng kanyang otoridad. The confirmation of His authority. So sa Apostles' Creed, mababasa natin doon, no? Of course, nung mga nakaraang linggo ay di natin nagawa dahil nga sa tindi ng init ng panahon, pero praise God, dahil ngayon ay nagagawa natin mag-second service. Ang sabi doon sa Apostles' Creed, no? Nang may 3 araw na buhay na muli si Jesus, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ito yung parte ng katekismo na nakabase sa Apostles' Creed. At ito yung sinasabi nga, hiwalay ang pag-angat ni Kristo at ang kanyang pagkakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Bakit ito pinaghiwalay? Meron mga nagsasabi, parang lang yun eh. Yung pag-angat ni Kristo, automatic, ibig sabihin nun, ay ang kanyang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos. Pero ang sinasabi sa atin sa Apostles' Creed, hiwalay ito na kaganapan. Yung pag-angat ni Kristo ay hindi pareho doon sa pag-upo ni Kristo. Bakit? Kasi kahit yung mga anghel ay umaangat at kahit tayo, pag tayo namatay at tayo na sa Panginoong Hesukristo ay aangat, pero ni isa sa atin ay walang uupo sa kanang kamay ni Kristo. So magkaiba talaga itong pangyayari. Hindi ko sinasabi na para bang naghihintay si Kristo para makaupo, kundi ang sinasabi lang natin dito, yung pag-ascend ng ating Panginoong Hesukristo
ay pagbalik niya doon sa kanyang rightful place at yung kanyang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay hindi mangyayari sa atin. Sabi nga ng Panginoon sa Hebrews 1:13, makibukas po ay sa Bible, Hebreo 1:13, kailanman ay hindi sinabi ng Diyos sa kanino mang anghel, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin kong tuntungan ng mga paa mo ang iyong mga kaaway. So malinaw, walang sinabihan ang Panginoong Diyos na uupo sa kanyang kanang kamay, kundi si Kristo lamang. Kaya nga ang ating katikisim, ang tanong, sa tanong 50, bakit ang sumusunod na salita at siya ay umupo sa kanang kamay ng Diyos? Ando yung significance nun? Ang sagot, si Kristo ay umakyat sa langit. Doon ay pinahayag niya na siya ang pangulo o yung ulo ng iglesia at ang Ama ang namamahala sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. So, ang sinasabi ng katekismo natin, ang Panginoong Diyos ay namumuno sa kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kaya tayo ay katawan ni Kristo. Siya ang ating ulo. At ang Diyos ay namumuno sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So again, ang title nitong pag-aaral natin, Heavenly Session of Jesus Christ. Kapag narinig natin yung salitang session, minsan ang inisip natin, pagpupulong siguro, pag may session yata kayo dyan, nag-uusap kayo, may gathering kayo, may activity. Pero minsan narinig din natin to sa politics. Diba? The Congress is now in session or the court is now in session. Sa Presbyterian form of church government, sa tuwing magmi-meeting ang elders ng local church, ang tawag namin doon ay session. Of course, sa Continental Reform, ang tawag doon ay consistory. Pero sa Presbyterian form of church government, ang tawag namin doon ay session, na kung saan ang mga elders ay mag-gather, uupo at mag-uusap tungkol sa mga concerns ng church. So dito sa Maranatha, pag-pray natin, kasi si Pastor Joey pa lang naman yung ordained talaga na elder ng Maranatha. And yun yung prayer natin na sana ay merong mabuild pang mga elders dito sa church. Di natin alam kung sino. Ayoko naman magsabi na ako kasi di pa naman po ako ordained talaga. Pero yun yung pinagpipray natin na sana magkaroon din ng session dito sa Maranatha. Ang session na salita ay isang Latin word. Yung Latin word ay hindi nalalayo doon sa English word. Ang Latin word ay sessio, na wala lang yung letter N. At ang ibig sabihin ng sessio ay patungkol sa pag-upo. Yun lang yun. Pero hindi lamang to basta pag-upo, na asin uupo ka lang at maghihintay, kundi yung session na meaning ng word na yon, ang ibig sabihin nun ay patuloy na pagtrabaho. Kaya nga, the court is now in session, nakaupo yung judge at nagkakaroon ng session. The Congress is now in session, nagpupulong ang lahat ng mga representatives para mag-meeting sa pangangailangan ng bansa. At ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pag-upo, hindi ito ibig sabihin, wala na akong gagawin. Hintayin niyo na akong bumalik. Ang ibig sabihin ng pag-upo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanang kamay ng Diyos ay patungkol sa kanyang patuloy na trabaho para sa kanyang iglesia. Anong ibig sabihin ng kanang kamay ng Diyos? Itong kanang kamay, of course, marami sa ating kananete. At sinasabi natin, mas powerful lang ang kanan. Pero ang kanang kamay ng Diyos ay isang lengguwahe ng kaharian. Kung nanonood kayo ng mga history movies, madami doon mga monarchs, mga kings, pharaohs, kung anong pangalan ng rulers. Meron silang mga kanang kamay at meron silang kaliwang kamay. Ang kanang kamay ng Diyos, obviously, ay hindi literal. Hindi katulad ng sinasabi ng dating daan na ang tanong pa nga nila, ang Diyos ba ay may puwet? Meron kasi uupo yung Diyos eh. Paano uupo yung Diyos kung walang puwet? Ang Diyos ba ay may tuhod? Sabi nila, walang tuhod yung Diyos kasi ang may tuhod yung lulud lang. Hindi man kailangan lumud ng Diyos eh. So,
Tignan nyo itong pag-iisip nila, pag-interpret nila sa ganitong mga bagay. Ito pong lengguwahe na to, hindi natin ito pwedeng kuning literal, kundi tignan natin kung ano yung pagkakagamit talaga nito. Ito ay imperfect definition ng ating Panginoong Diyos. At ginagamit lamang ito ng Panginoong Diyos para magkaroon tayo ng imagery sa kung ano yung nangyayari. Tawag natin dito anthropomorphism. So parang wow, intindi naman na yata ang salita yun. Anthropo, pag sinabi niya anthropology, pag-aaral ng mga tao. So anthropo ay tao. Morph ay form. So ibig sabihin lamang nito, lengguwahe na naaayon sa lengguwahe ng tao. So yung kanang kamay ng Diyos ay hindi literal, dahil alam natin ang Diyos ay spirito. Ang spirito ay walang anyo, wala siyang body parts. At ang kanang kamay ng Diyos, even sa mga kingdom, sa mga kaharian, ay nagpapakita ng matindi at pangwalang hanggang kapangyarihan ng namumuno. So, yung kanang kamay ng Panginoong Diyos ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pero more importantly, ang kanang kamay ng Diyos ay pagpapakita ng pinakmataas na dignidad at kaluwalhatian at pangwalang hanggang kapangyarihan. So si Kristo na umupo sa kanang kamay ng Diyos ay hindi pagsasabi na tapos na yung trabaho ko sa mundo, gusto ko nang magpahinga, upo na ako. Hindi. Ang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ay pagpapakita na pagkatapos ng kanyang pagpapakababa, oras na para makita ng lahat yung rightful place of honor niya. Hindi ito patungkol sa pagiging mababa ni Jesus. Hindi tayo naniniwala na mas mababa ang anak ng Diyos kaysa doon sa Diyos Ama. Pagpapakita ang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ng otoridad na meron din ang Panginoong Jesus. Ang punto, walang pagbabago sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang kinukumpirma ng pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay ang kanyang otoridad. Kung maalala nyo, si Joseph the Dreamer, kilala siyang Joseph the Dreamer, doon sa Genesis account, siya ay ginawang governor ng Pharaoh. Yung Pharaoh, siya yung namumuno at siya yung kinikilalang Diyos ng mga taga-Egypt. Si Joseph ay ginawa niyang governor. Ano yung inutos niya doon? Anong nilinaw ng Pharaoh? Kung ano man ang iutos ni Joseph, yun ang masusunod. So, ibig sabihin nito, ang pagpapakita lamang ng kanang kamay ay patungkol lamang sa otoridad. Hindi ito pagpapakita ng kababaan ng Panginoong Jesucristo doon sa Ama. So kahit nga yung sila James and John, maalala nyo yung mga apostol ng Panginoong Jesus, di ba nag-aaduan sila? Sinuupo sa kanan sa kaliwa ng Panginoong Jesus. Mahalaga sa kanila yun eh. Bakit? Kasi nga, position of honor and power ang nandun sa kanan at kaliwang kamay ng Panginoon. Of course, mas mahalaga sa lumang panahon yung kanan, dahil nga ito yung mas mahalagang mas malakas daw kaysa doon sa kaliwa. Pero mga tatanong, hindi ba si Kristo ay meron ng otoridad bago pa ang lahat? Dahil nga parte siya ng Godhead, parte siya ng Trinity. E di ibig sabihin, nakaupo na si Kristo bago pa yung foundations ng mundo. Ang sagot po dito mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay He is always glorious. Bago pa man ang lahat, ay meron na siya talagang kaluwalhatian. Pero, ang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang exaltation sa authority bilang mediator, bilang pari ng kanyang mga sinasakupan, bilang hari ng iglesia. Ang lahat ng authority ay binigay sa kanya. At yun yung pinapaliwanag sa atin na yung authority over angels, sa lahat man ng classic authority na meron, yung authority din na meron sa mga tao ay binigay sa ating Panginoong Jesus. Yun yung kanyang pag-upo.
pagpapakita na siya yung may otoridad, siya yung mas mataas sa lahat ng mga authority na meron dito sa mundo. Kaya mga kapatid, tandaan natin, si Kristo nung namumuno, yung kanyang pamumuno ay hindi binigay natin sa kanya. Siya'y namumuno sa atin, pero siya mismo ang gumawa nun para sa kanyang sarili. Wala tayong dinagdag sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin yan. Wala tayong dinagdag sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Hindi natin siya binoto para dun sa posisyon, ginawa niya yun sa kanyang sarili. At yung kanyang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay ang pagkilala ng Diyos na siya mayroong karapatan sa lahat ng mga otoridad. Kaya naman mga kapatid, ito yung isang paalala sa atin. Sa paghahari ng ating Panginoong Hesus, huwag nating isipin na tayo ay mayroong kontribusyon sa Kanya at meron tayong maipagmamalang sa Kanya. Wala tayong maidadagdag sa ating Panginoong Diyos. Ang inaasahan sa atin ay puro pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sana tingnan natin ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang bilang tinuturing niya tayong kapatid, hindi lamang tinuturing niya tayong kaibigan, kundi ituring natin siyang hari natin, pangulo natin sa iglesia, na siya ang dapat na masunod. Kaya naman punta tayo dun sa pangalawang punto, the care of His church. Doon din sa ating tanong 51 and sagot na 51. Marami sa mga Kristiyano, kapag na-realize nila, niligtas ako ng Panginoon dahil lamang sa kanyang biyaya. Okay na yon. Ang hihintayin ko na lang yung muling pagbabalik ng aking Panginoong Jesus. Problemado pag ganito. Ang kakulangan sa ganitong pag-iisip ay kakulangan sa pang-unawa sa kung ano yung mga biyaya ng kayamanan ng Panginoong Hesukristo sa atin habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ito yung gustong maunawaan ni Pablo doon sa mga Ephesian believers, doon sa binasa natin kanina. Sa Ephesians chapter 1 verses 18 to 19, ito ang sinasabi. Idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman nyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian na kanyang pamana sa mga banal. Marami sa mga Ephesian believers, alam nila na mayroong pagpapala kay Kristo, pero hindi sila naliliwanagan sa kung ano yung kagandahan nito. At yun yung ina-address si Pablo. Verse 19, idinadalangin kong malaman nyo kung ano ang nakakahigit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang tanong ng katekismo, paano ang kaluwalhatian ni Kristo na ating Pangulo ay pakinabang natin? Paano itong naging pakinabang sa atin? Hindi ba parang hinintay na lang natin siya, gusto niya umupo doon, sige. Sintayin lang natin siyang tumayo para bumaba dito muli. Anong pakinabang sa atin na nakaupo siya doon? Ang sagot po ng katekismo. Una, sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito ay binuhos niya sa atin ang kanyang mga kaloob mula sa langit. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay pinagtatanggol tayo at iniingatang mabuti mula sa lahat ng ating mga kaaway. Napakaganda po mga kapatid. Isipin niyo yun, siya yung nagligtas sa atin. Wala tayong ginawa para maligtas ang ating mga sarili. Kaya nga kailangan natin tagapagligtas. Umupo siya doon sa kanang kamay ng Diyos. Pero binigyan pa tayo ng mga regalo, ng mga biyaya. Habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Consider niyo po ilan po sa mga bunga ng regalo ng Panginoong Diyos sa pag-upo niya sa kanang kamay ng Diyos ay ito po ay nakabase kay Zacharias Orsenius na nagsulat ng Heidelberg Catechism. Ito po yung ilan sa mga sinabi niyang regalo ng Panginoon. Una, intercession for us. Sa Hebrews 7:25. Kaya nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ay maliligtas niya ng lubusang
Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. Marami nagtatanong, ang ginagawa ni Kristo ngayon, nakaupo nga lang ba talaga siya? Mga kapatid, sa araw-araw na dumadaan sa buhay natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Sa isang araw, hindi natin 100% iniisip ang Diyos. Minsan naiisip lang natin siya pag Sabado na, iniisip natin, kinabukasan, magsisimba kami. Tapos kapag nasa church tayo, nag-iisip tayo sa Panginoon. Pero alam nyo, araw-gabi, hindi man natin iniisip ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa Hebrews 7:25, siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. Ipinapanalangin tayo ng Panginoong Jesus. Siya yung namamagitan para sa atin. Nakakalimutan natin siya, ang Panginoong Jesus, hindi tayo may nakakalimutan. Nandito pa nga lang siya sa lupa, pinagpipray na tayo ng Panginoong Jesus. Sa John 17, di ba? Sabi niya, hindi lang niya pinagpipray yung mga disipulo, kundi kahit yung mga maniniwala pa. Tayo yun. At ngayon, nakaupo si Kristo sa kanang kamay ng Diyos, siya yung namamagitan sa atin. So, isa to sa pagpapala at regalo ng Panginoon sa atin, yung kanyang intercession. Pangalawa, yung gathering, governing, and preservation of the church by His Word and Spirit. Ang iglesia, lokal at universal, ay napre-preserve sa pamamagitan ng tapat na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang isang iglesia hindi nagbabahagi ng totoong salita ng Diyos ay hindi tatagal. Merong isang iglesia, yung lang babanggitin yung pangalan, pero dito din. Huwag nyo lang hanapin, hindi nyo makikita yata. Sabi nila, tinanggal nila yung preaching of the word. Bakit? Kasi yung mga kabataan, nag-i-enjoy sa music. Sa praise and worship. Yung praise and worship naman, gospel sharing pa rin naman. Kapatid, iba ang tinalaga ng Diyos na kaparaanan ng kaligtasan, hindi yung music, kundi yung pagbabahagi ng salita niya. At yung church na yun, nagpatayo ng magandang iglesia, pero ngayon konti ulit yung umatin. Bakit? Kasi yung magandang music, makukuha mo yung kahit sa lugar. Kahit di ka na mag-church, pumunta ka sa club, sa bar, sa mga kaibigan mo, magtugtugan kayo, makukuha mo yun. Pero ano yung hindi nila makukuha sa ibang mga lugar? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun ang binibigay ng iglesia. Yun ang regalo ng Panginoong Diyos. Kaya naman tumatagal at tumatatag ang iglesia. Kaya mga kapatid, kung ang Maranatha ay titigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sigurado, titigil din ang operation nito. Dahil hindi ano ng Panginoong Diyos, tawagin iglesia ang isang iglesia na hindi tapat ang pagbabahagi ng kanyang salita. Dagdag pa doon, yung pagkilos ng banal na spirito. No? Ito yung paraan ng Diyos din para i-preserve tayo. Yung banal na spirito ay binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia para i-convict tayo, para i-comfort tayo, para ipaalala sa atin lahat ng turo ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi man tayo araw-araw magkakasama. Monday to Saturday, panigurado, mga hindi mananampalataya ang kasama natin. Anong regalo ng Diyos? Ang banal na spirito na nagpapaalala sa atin ng kanyang salita. Ngunit alam nyo, anong ipapaalala sa atin ng banal na spirito kung di tayo nag-aaral ng kanyang salita? Hindi ko sinasabing walang kapangyarihan ang banal na spirito. Pero hindi ito magic na para bang bigla ka na bubulungan ng banal na spirito na ito yung sabi ng Panginoon. Kaya iba, diba, mga nagre-review, ay mga mag-e-exam pero hindi nag-aral, ang sasabihin, nag-pray naman ako, ba't di ako pumasa? Ang tanong, nag-aral ka ba? Ano yung susulat mo? Parang ganun din naman sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo binabasa ang kanyang salita, huwag kang umasa na natitibay ka nang sa sarili mo lamang nakakayanan. Hindi ka dadayain ng Panginoon. Gawin mo rin ang parte mo. Pangatlo, the defense of the church against all her enemies. Yung pagprotekta ng Diyos mula doon sa lahat ng mga kaaway. Doon sa Ephesians 4, sabi doon, nung pag-akyat ng Panginoong Hesus, ay nagbigay siya ng mga regalo sa kanyang iglesia. At yun yung apostles,
prophets, ano pa ba yun? Evangelists, pastors, and teachers. Yun yung regalo niya sa kanyang iglesia. Itong pag-angat at pagbibigay ng regalo ay very common sa mga kaharian. Na kung saan ang hari, na kapag umupo siya doon sa kanyang trono, doon sa panibagong lugar, ay nagbibigay siya ng mga posisyon doon sa mga tao at nagbibigay siya ng mga regalo. Para saan? Para ipakita ang kanyang generosity at ang kanyang grace. At the same time, para tulungan na ang bansang yun ay tumakbo at mag-operate according sa kanyang gusto. At yung pag-operate ng yun ay benepisyo sa lahat ng mga mamamayan. Ganun din ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pag-angat, nagbigay siya ng mga regalo sa kanyang iglesia. At yun nga, ang 5 offices na yun. But of course, we believe na yung natitirang office na lamang ay yung pastors and teachers and sometimes evangelists, pero yung specific role ng evangelist ay dapat din nating tignan yun ng mabuti. Pero malinaw, binigay yun ng Panginoon para sa ikalalago ng iglesia. Ano sabi pa doon sa Ephesians 4? Para hindi tayo madaling masuwag ng mga kaaway doon sa mga maling turo. Yun yung problema kapag walang maayos na tumatayo dito sa harapan. Kung ano-anong mga turo ang nakukuha natin. Nagbigay siya ng mga offices para alagaan ang kanyang iglesia. Yung pang-apat, the rejection and destruction of the enemies of the church. Tingnan niyo yung biyaya ng pagkaupo ni Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Yung destruction ng mga kaaway ng iglesia ay totoong mangyayari. Sabi pa nga ng Panginoong Yesus, di ba? The gates of hell shall not prevail against it. Ano yung sabihin nun? Hindi ibig sabihin ito, yung kaaway ay sumusugod, nilalabanan tayo, kundi ang sinasabi dito, yung paglago at paglawak ng salita ng Diyos ay hindi mapipigilan, kundi magpipenetrate pa nga doon sa mga gates ng kaaway. Kasi ang gates ay hindi naman sumusugod, kundi umaharang. Iba pumipigil para doon sa pagpasok. Ang sinasabi ni Kristo, ang gates ng impyerno, the gates of hell, will not prevail, hindi mapipigilan ang pagkalat ng salita ng Diyos. At masisira ang mga kaaway. Panglima, the glorification of the church and the removal of all infirmities to which it is here subject. So ito yung patungkol sa patuloy na trabaho ng Panginoong Hesukristo na kung saan, kung ano ang kanyang sinimulan, kanya rin tatapusin. Yun yung kasiguraduhan doon. Kung ano ang sinimulan niyang mabuti sa inyo, yung kaligtasan na kanyang sinimulan sa inyo, tiyak na ito ay kanyang tatapusin. Ibig sabihin nito, tutulungan niya tayo na umabot hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ang lahat nga ng sa kanya ay kahit kailan na hindi mawawala sa kanya. Yun ang sinabi ng Panginoong Yesus. Ang lahat ng sa kanya ay hindi mawawala. So walang ibang makagawa nito kundi si Kristo lamang. At nalulugod ang Diyos na pamunuan ang iglesia sa pamamagitan ni Kristo. At dahil dito, pinibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Meron mga nagkiklaim na meron pang ibang mamumuno sa iglesia. Patawad kung kayo po ay Roman Catholic. Recently, meron ng panibagong Pope ang Roman Catholic. At kung kayo ay hindi naman Roman Catholic, sinasabi ko po sa inyo ay nakakalungkot yung mga pagbati ng mga kapwa nating Kristiyano doon sa mga Roman Catholic. Patawad. Pero ang Pope, ang Papa, ay hindi biblical. Ang nilalaban nila si Peter, ang vicar ni Christ, at yung popes ay successors ni Peter, hindi successor ni Jesus, to successor ni Peter. At yung mga popes na lumalabas ay hindi successor ng naunang pope, kundi lagi siyang successor ni Peter. Bakit? Kasi nga, si Peter ang representative daw ni Jesus Christ sa lupa. Ibig sabihin, yung Pope, siya yung naging representative ni Jesus Christ dito sa lupa. Hindi ito biblical, mga kapatid. Si Kristo ang ulo ng iglesia. All authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ni Jesus.
So, paano magkakaroon siya ng representative kung ngayon pa lamang ay namumuno pa rin naman siya? Kaya kung yung mga kakilala nating Kristiyano ay binabati yung mga Roman Catholic, personally, ako ay nalulungkot. Bakit? Para saan pa yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa mga kapatiran natin o mga kakilala natin? Roman Catholic. Ang goal natin ay alisin sila doon, malaman nila yung katotohanan, at sumagsuko na kayo ng buhay kay Kristo. Ba't mo i-congratulate? Para saan? Para mong niloloko lamang yung mga Roman Catholic. Magpakatotoo tayo. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katotohanan at kailangan nila yung mapakinggan. Ang kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Ang Pope ay mamamatay, kailangan palitan. Ang solusyon po dito, walang iba kundi kilalanin si Kristo na habang buhay ay nabubuhay. Sabi ni Zacarias Orsinius, tinagalog ko na lamang po kasi hindi man siya Filipino eh. Sabi ni Zacarias, ang bunga ng pagkapari ni Kristong niluwalhati ay ito, na siya ay nagpapakita at namamagitan para sa atin sa langit ng may kapangyarihan. Kaya hindi tayo tinatanggihan ng Ama dahil sa bisa at lakas ng kanyang pamamagitan. Ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan para sa kalalago ng ating relasyon natin sa Kanya. Binigay niya ang banal na Espiritu at tinutulungan niya tayo na manindigan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Binigyan niya tayo ng mga regalo, binigyan niya tayo ng tamang pangunawa sa Diyos, ng pananampalataya. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo humingi ng tawad, kung bakit tayo nagsuko ng buhay sa Diyos. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng mga tamang pag-uugali. Yung iba sa atin, of course, iba-iba yung bilis ng pagbabago. At walang problema doon. Kanya-kanya tayong kaparaanan na binigay ng Diyos kung paano tayo babaguhin. At lahat ng mga ito ay kanyang tatapusin para sa atin. Dahil nga sa sinabi ng Panginoong Diyos, walang sino man ang makakuha sa kanila sa akin mula sa aking mga kamay. Kung tayo ay niligtas ng Panginoong Jesus, sigurado na hindi niya tayo papakawalan at ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin para tayo ay lumago sa Kanya. Kaya mga kapatid, tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang binibigay niya sa atin. Wala tayong ginawang mabuti sa Kanya. Tandahan natin yan. Baka magsimula tayong magyabang dahil niligtas tayo. Hindi. Wala tayong ginawang mabuti sa Kanya, and yet, nandoon pa rin ang pag-aalaga ng Diyos sa atin. Tayo ang nagkasala, siya pa rin ang gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Kahit doon sa ating paglilingkod, siya pa rin ang naghahanda sa kanyang mga lingkod para sa kapaklinabangan ng kanyang iglesia. We're thankful sa church dahil meron tayong pastor and meron tayong mga office bearers. Pero ang bawat isa sa mga pastor and even sa mga office bearers, naunawaan, hindi kami perfect. Pwede pa rin kaming magkamali. At dahil dito, wala kaming pwedeng ipagmalaki kundi yung biyaya ng Panginoong Jesus lamang sa amin at sa kanyang regalo na ibinigay niya sa kanyang iglesia. Kaya naman ang bawat isa sa atin, kahit na pa mang involvement natin sa church, magpasalamat natin sa Diyos. Magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan sa atin at magpagamit tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Panghuli na lamang po, the completion of His mediatorial work o yung pagkumpleto ng kanyang gawaing pamamagitna. Sabi doon sa Apostles' Creed, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. At pagkatapos noon, from there He will come to judge the living and the dead. So pagkatapos ng kanyang session, siya muli ay tatayo at muling bababa at magpapakita no longer as a Savior, but as a judge where He will judge the living and the dead. Ang tanong sa ating katekismo, paano nga ang pagbalik ni Kristo na hukuman ang mga buhay at mga patay na maging kaaliwan mo? Pakinggan niyo po yung sagot. Na sa lahat ng kapigatian at pag-uusig, aking itinuon ang aking paningin sa mga langit
at matapat na maghintay sa paghukom na tunay na siya ay tumatayo para sa aking kapayapaan na harapin ang paglilitis mula sa Diyos at lubusang pinawi ang lahat ng sumpa na nasa akin. Ang lahat ng aking mga kaaway at maging ako man na hinatulan sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ako at lahat ng mga hinirang ay kanya kaming aakayin sa kagalakan at sa kaluwalhatian sa langit. Ito pong muling pagbabalik ni Kristo ay napakahalagang event na atin pong inaabangan. Merong magtatanong, sa pagbabalik ni Kristo, merong judgment, merong future judgment. Ang sagot po malinaw na oo, meron. At sinasabi niya, tagal-tagal hindi pa rin bumabalik. Mga kapatid, we're closer than ever before. Nung umakyat muli si Kristo patungo sa langit at pinangako ang kanyang muling pagbabalik, nakatakda kung kailan siya babalik, at habang lumilipas ang panahon, papalapit tayo ng papalapit doon sa kanyang itinakdang panahon ng kanyang muling pagbabalik. Merong iba na naniniwala doon sa isang secret rapture na kung saan ang mga iangat lamang daw sa langit ay yung mga ligtas lamang at hindi ito malalaman ng marami. Kasi nakaangat pa doon, tapos maghihintay ng either 7 years or kung man, tapos bababa ulit. So, ibig sabihin, naniniwala sila na mayroong secret rapture. Pero imposible ang isang rapture na hindi nakikita dahil hindi yun sinasabi sa Biblia. Ito po ang tinuturo ng Biblia sa Revelation chapter 1 verse 7. Pakinggan niyo po, narito, dumarating siya, si Jesus, kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. So, hindi to secret. At ng mga tumusok sa Kanya, dahil sa Kanya, ang lahat ng lipi, lahat ng bayan, lahat ng mga ethnicity ng tao sa lupa ay tatangis. Oo, siya nawa. So lahat makikita ang pagbalik ni Kristo. Sa John 12:47, sabi ni Kristo, sapagkat hindi ako narito upang hatulan sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sangkatauhan. Ang ibang iniisip, sa pagbabalik ni si Kristo ay dumating hindi para maghusga, kundi para ipakita ang pag-ibig. Nakakalimutan na yung unang pagdating ni Kristo ay para tuparin ang lahat ng mga propesiya at siya maging dahilan ng ating kaligtasan. So hindi talaga siya darating sa unang pagdating niya upang humusga, kundi para magligtas. Yun yung trabaho niya nun eh. Pero sinasabi sa salita ng Diyos, sa muling pagbabalik ni Kristo, siya ay isa ng hukom. So, ang tanong ng iba, kung yung mga hindi mananampalataya ay umpisa pa lamang, ay hinatulan na ng kaparusahan, and even yung prince of this world ay nahusya na, nahatulan na, para saan pa ipaparating na judgment? Ang punto po ng muling pagbabalik ni Kristo ay para ihayag sa lahat yung kaparusahan na nararapat sa bawat isang nagkakasala at upang ipakita na tunay ang kahatulan ng Panginoong Diyos. Hindi ito patago. Makikita ng lahat na sa muling pagbabalik ni Kristo, hahatulan niya talaga ang lahat ng mga kasalanan. May nagtanong sa akin, kasi yung tatay niya ay pinatay, pinagsasaksak. Ang tanong niya sa akin ay, mapaparusahan ba ng Diyos or paparusahan ba ng Diyos ang taong pumatay sa kanyang tatay? Sa totoo lamang po, mahirap pong sagutin dahil alam natin, hindi sa pamamagitan ng gawa natin yung kaligtasan. Kung totoo yung pagsuko ng buhay ng isang tao sa Diyos, ay talagang maliligtas to, hindi dahil sa kanyang gawa, kundi dahil kumilos ang banal na spirito talaga sa kanya, dahil isa siya doon sa mga hinirang ng Diyos. Ang tanging nasagot ko na lamang sa kanya, dahil nga siya ay grieving, siya ay nagluluksa talaga, umiiyak na matindi. Ang sinabi ko na lamang, ang Diyos ay matuwid at gagawin niya ang tama. Iiwan ko sa Panginoong Diyos ang kahatulan na yon.
Sa muling pagbabalik ni Kristo, babalik siya para ipakita na siya isang matuwid na hukom at lahat ay makikita yon. Pero alam niyo mga kapatid, bago tayo magtapos, malapit naman na kahit tayong mga mananampalataya ay huhusgahan din. Hindi sa gawa natin. Anong Kristiyano ka? Ba't di ka umatin ng church ng kumpleto, ng isang taon? Hindi doon. Pero tayo ay huhusgahan. Ang tawag po doon, judgment for acquittal. Kahit po sa mga hukom sa mundong ito, ay merong ganun. Na kung saan formally, pinapalaya ang isang tao, hindi dahil meron pang second justification, kundi dahil sa muling pagbabalik ni Kristo, kailangan niyang ihayag talaga ang kanyang paghatol doon sa mga tupa at sa mga kambing. Ito yung parable of the sheep and goats, na kung saan sa pagbabalik ng anak ng tao, paghiwalay niya ang tupa at ang mga kambing. At sa muling pagbabalik ni Kristo, yun ang magaganap. Hindi tayo husgahan doon sa ating ginawa, kundi kailangan ipakita sa lahat na tayo ay ligtas na at malaya. Kaya nga sabi sa Romans 8:1, di ba? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi tayo husgahan para sa condemnation. Ipapakita lang sa lahat ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nakakatakot na kaganapan. Maraming mga churches nagtuturo na ito yung itsura ng hell, ito yung mangyayari sa tribulation period. Nakakatakot ang kanilang mga pinapakita. Pero sa totoo lamang, ang matatakot lamang sa muling pagbabalik ni Kristo ay hindi mga mananampalataya, kundi yung mga hindi mananampalataya. Bakit? Sa pagbabalik ni Kristo, tiyak ang kanilang katapusan at pang walang hanggan kaparusahan. Kaya tayo mga Kristiyano, magalak tayo. Bakit? Hindi natin mararanasan yung kaparusahan eh. Bakit? Ito po yung nakakabigla. Si Kristo na ang kumuha ng kaparusahan na dapat para sa atin. Yung kamatayan na dapat para sa atin, kinuha ni Kristo. Siya na walang kasalanan, tayo ay makasalanan, kinuha niya yung kasalanan natin at nilagay niya sa kanyang sarili at kinuha niya ang kaparusahan na dapat para sa atin. For what reason? Para tayo ay maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Anong matitira sa atin? Buhay, biyaya, pag-ibig. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga wala nang pang condemnation para sa atin, kundi lamang kalayaan na binibigay ng ating Panginoon. Ang muling pagbabalik ni Kristo, mga kapatid, ay comfort para sa atin. Hindi ito nakakatakot at mangyari, kundi ito ay dakilang pagpapasalamat sa atin. Tapos na ang lahat ng ating pagod, matatapos na ang lahat ng ating paghihirap. Lahat ng kalamidad ay mawawala na. Ang sabi pa nga sa Revelation, siya ang papahid ng ating mga luha. Ano yung sabihin nun? Wala ka nang dapat ipagkaalala pa. Nandito na ang Diyos na ating hinihintay. At sa kanyang muling pagbabalik, bibigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan na kasama niya. Mga kapatid, let us look forward sa pagbabalik ng ating Panginoon at magalak tayo sa kanyang muling pagbabalik. Let us look for Him with joy. Let us patiently bear with the world's opposition and tyranny. At patuloy tayo na magpasakop sa ating Panginoon, magpasalamat at iwasan natin ang mga mundong bagay upang tayo ay talagang mapakita na tayo ay kabilang sa ating Panginoon. Mamuhay tayo na kinikilala ang ating hari na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, na siyang namumuno sa atin, na siyang pangulo ng kanyang iglesia. At tayo ay maghintay sa kanyang muling pagbabalik na kung saan siya ay tatayo sa kanyang session, sa kanyang pagkakaupo, at tayo ay kanyang tatanggapin sa pangwalang hanggang kaharian at ng kanyang kaluwalhatian. Kaya naman mga kapatid, sa kabila ng mga kalamidad sa buhay,
tayo po ay manindigan at mamuhay ng may kumpiyansa dahil ang ating hari ay buhay magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong salita na aming Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanang kamay po ninyo na kung saan ay pinapakita po sa amin na kami po ay sigurado at ligtas dahil po sa pagkilos ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Nawa po makita niyo po kaming tapat na naglilingkod po talaga sa inyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating hymn singing, buksan po na